So mga kapatid, sa atin pong pagbubulay, ang pamagat po ng ating mensahe ay pasasalamat sa ani at sa mga pastol ng Diyos. No? So, baka napapansin nyo, meron tayong mga fruits dito. No? Ito po ay sumisimbolo sa ating harvest. No? Nung araw, nung unang panahon, no, talagang ang ipinagkakaloob po ay yung mga ani. No? Yung unang ani, maaaring ito ay trigo, no? Palay o mga prutas. No? Ngayon ay, siyempre, ito hindi naman, pastor, hindi naman namin ito tinanim, binili lang namin ito sa supermarket. No? Siyempre, represent, no? Ito ay nire-represent itong mga prutas na ito sa kumbaga sa as a symbol, no, ng ating pag-ani o ng ating pasasalamat, no? So the month of October is dedicated for Thanksgiving, no? Sabi, pastor, siyempre every Sunday, every day is Thanksgiving, pero sa kabuuan po natin, sa tradisyon natin, no, ang ating pong nakasanayan ay tuwing October po natin sineselebrate yung harvest, no? And even in the Philippines at iba pa pong bansa, no? Ganun po yung ating pinapractice. So brothers and sisters, ang teksto po na ating pagbabatayan ay matatagpuan natin sa Galatia 6 verses 9 to 10. At ito po ang sinasabi, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kung hindi tayo susuko, tayo'y aani sa takdang panahon. Kaya nga, habang tayo'y may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So, sa atin po ngayon na atin pong ginugunita ang harvest, no? At yung pong ating mga pag-appreciate sa ating mga workers bilang mga Kristiyano po na naririto. No? Iba din kasi lagi nating minsan mayroong talagang kaibahan, no? Na tayo ay namumuhay dito sa ibang bansa at tayo ay malayo, no, doon sa ating sinilangan, no? May mga advantage, di ba? Siyempre tayo ay napunta dito para sa mas magandang kalagayan. At may mga disadvantage din kasi maaaring iba malayo sa pamilya, no? At marami tayong isinakripisyo, no? Pero ang dapat natin laging iisipin, mga kapatid, no, every time that we thank God at we celebrate Thanksgiving, ay isa lang ang Diyos. Amen? Ang Diyos ng Pilipinas at ang Diyos dito sa Italia ay pareho lang, no? Maaaring kumikita tayo ng euro dito, pero ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos ay, no, nasaan man tayo, no? Iisa po ang ating sinasambang Diyos. Kaya po, siya po ay tapat, no? Siya po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng ani, no? Saan man tayo naroroon. Ani ng ating buhay, ani ng biyaya, ani ng kaligtasan, ani ng katapatan, at ani ng pag-ibig. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa pribileyo na kami ay muling dinako mo, Panginoon, sa lugaring ito upang sama-samang magpuri, sama-samang magpasalamat at makinig ng inyong mensahe, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, naming ginuginita ngayon ang panahon ng pag-ani at pagpaparangal, Panginoon, sa inyong mga manggagawa. Patuloy niyo po kaming samahan, pagpalain kami sa aming paglilingkod. Tulungan niyo po kami bilang inyong mga anak na patuloy na magtanim ng kabutihan hanggang sa inyo pong muling pagbabalik. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, as we celebrate nga po itong harvest, ano ba ang kahulugan ng pag-ani? Ano ba ang diwa ng pag-ani? Ang pag-ani po ay bunga ng pagtitiis at pagsusumikap. Hindi ito dumarating agad. Kailangan po nagtatanim. Kaya nga meron tayong kasabihan, kapag may tinanim,
Kapag may sinuksok, di ba? Ang galing nyo? Alam na alam niyo yan. No? Kapag may sinuksok, may mangungutang. Di ba? Yan. Kaya, huwag masyadong mag-ipon kasi baka utangin lang. May ganun eh, no? No. So, bahagi yan. No? Bahagi po yan ng tradisyon, bahagi po ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero, ang maganda po na alalahanin natin, no, na lagi pong meron pong tayong partisipasyon. Laging may dapat gagawin. No? Hindi pwede na yung ating mga magsasaka ay mag-iintay na lang ng ani. No? Kaya nga sabi, magtanim ay di biro. Maghapong kayo ko. No? Yun lang alam ko, hindi ko na alam yung masunod. Labada. Okay. No, so, mga kapatid, sa ating pong buhay spiritual, ganun din po mga kapatid. Sa ating pong pag-aani, no, ay kasama po ang ating pananalangin, ang paglilingkod, yung pananampalataya. At yung binhi pong itinatanim natin bawat araw ay kailangan po natin itong pagyamanin. No? At sa panahon po ng pagtatanim, no, nakakalungkot man isipin, no, na ang ating bansang Pilipinas ay agricultural country. Pero alam niyo po ba na isa tayo sa pinakamalakas na umangkat ng bigas? No? Samantalang nung araw, nung panahon po ng mga early 50s, no, tayo po ang nagturo ng pagtatanim, no, doon sa UP Los Baños. Tayo nagturo dyan sa mga Thailand, sa Vietnam, Indonesia. No? Tayo nagturo ng pagtatanim dyan, pero ngayon tayo yung umaangkat ng bigas sa kanila. No? Nakakalungkot. No? Tapos may mga makikita tayo na mga magsasaka na nagrereklamo, binibili po ang palay sa amin ng 8 piso, 10 piso isang sako. Kumain kayo sa Jollibee, ang kanin po 30 pesos. No? Wala pang isang cup. No? Diba? So, nasaan na yung ating glory when it comes dun sa pagtatanim. Pero mga kapatid, sa atin po bilang mga mananampalataya, we need to do something. No? Kailangan po nagpapagal tayo, nagpapagod, no? At naglilingkod sa ating pananampalataya. Sabi po, magtanim ng kabutihan sa kapwa kahit wala pong kapalit. No? Ito yung nakikita natin ngayon eh. Yung narinig nyo na ba yung poor porn? Hindi po yung porn na no? Yung poor, ibig sabihin, sinasamantala nila yung kahirapan, tapos kinukunan ng mga vlogger, di ba? Meron nga akong napanood, nung binigyan niya ng pera, ibinalibag sa kanya, nagagalit. Kasi tinutulungan niyo kasi kami dahil lang kinukontent niyo kami. No, sinasamantala yung kahirapan, tutulungan, pero kinukunan naman ng camera, kinukontent. Diba? Pero ang punto nga natin, dapat gumawa ng kabutihan nang walang kapalit. Diba? Bakit wala tayong nakikita na ganun? No? Kasi nga, ang anumang ng estado, no, maging sa gobyerno, diba? Kaya nga doon si Mayor Vico, diba, yung anti-epal law, narinig nyo ba yun? Yung bawal, yung mga nagdo-donate ng mga school supply, ng bag, no? Bawal ilagay yung mga picture nila. Diba? Sa Pasig po, meron pong ganun. Kasi nga, naggagawa ng kabutihan, hindi naman nila pera pa. Diba? Hindi naman nila pera ng taong bayan. No? Pero, publicity. No? So, ang problema, ang paggawa ng mabuti, kailangan may nakakakita. So, pero tinuturuan po tayo na magtanim ng kabutihan ng walang kapalit. Magtanim ng katapatan sa paglilingkod kahit walang pumapansin. No? Minsan kasi humihinto na tayo sa ating mga ginagawa kapag hindi tayo nare-recognize, hindi po tayo nagkakaroon ng pakinabang. No? Pero yun nga po kailangan po natin magpatuloy sa katapatan dahil po ito po ay paglilingkod. No? At we are not
serving people. No? Lalo po sa ating mananampalataya, we are serving God. Sabi, magtanim ng pag-ibig sa pamilya, no? Kahit na minsan ay hindi ito naibabalik agad. No? Kahit mga sa pamilya, no? Iba-iba kasi ang ugali ng tao. No? Minsan, higit lalo sa mga padre di pamilya, yung mga tatay, lalo yung mga tatay nung araw, no? Hindi sila showy. No? Kahit anong ipakita mong maganda, hindi sila appreciative. No? At hindi din sila vocal magpakita. Pero sa pamilya, no, kailangan patuloy pa rin yung pag-ibigan, patuloy pag-uunawaan, no, para magkaroon po ng mas malalim, no, at matibay na relasyon. No. So, ano man po yung mga dumarating, no, hindi po laging okay eh, no. Sa pagtatanim, sa pag-ani, no, ay dumarating ang mga bagyo. Dumarating ang mga sakuna, no? At may mga panahon na hindi natin hawak ang mga sitwasyon. Pero ito po ay bahagi, no? Bahagi po ng ating maturity, bahagi po ng ating pagkatuto. At kaya po mga kapatid, ang dapat po nating laging isaalang-alang, no? Sa panahon po ng ating pagtatanim, sa panahon po ng pag-ani, anuman po yung kalagayan natin, alalahanin po natin na it's all about God. Lahat po ay patungkol sa Diyos. At ang Diyos po ang nagbibigay ng paglago. Siya ang tunay na tagapag-ani ng buhay. Amen? No? Hindi po natin ma-achieve ang lahat ng bagay kung hindi po dahil sa Diyos. No? So, yung pangalawa po natin ay pagpapahalaga sa mga pastol ng Diyos. No? So, sa araw-araw po ay maaaring nakakasalamuhan natin, no? Iba kasi yung setup din natin, no? Sa Pilipinas kasi gusto nyong pumunta yung pastor, nandun siya, meron tayong bahay pastoral, may pastoral house eh. No? Nandun yung pastor, yung pamilya niya, dun lang lagi siya makikita, no? At ang setup full-time yung ministry, no? So, ang kaibahan po kasi natin dito, no? Ay bivocational. No? Ibig sabihin ng bivocational, nagtatrabaho ang pastor, nagmi-ministry, at hindi po laging available minsan. No? So, hati. No? Hati po yung kalagayan ng ating pong mga pastors dito. No? Pero, sa kabila po noon, ang ating pong mga lingkod, no? Ay sila po yung nagsasaka. No? Sila po yung tumutulong na tayo ay makapagbungkal, no? Nung ating pananampalataya. No? Nagtatanim ng salita ng Diyos at katulong po natin sa pag-ani ng binagong buhay. No? So, ang nakikita po natin, no, minsan, ang focus natin ay yung mga hindi nagagawa. Marami pong kakulangan, no? Lalo po doon sa sitwasyon natin dito. May mga kakulangan, meron pong kahinaan, no? At hindi po tayo perpekto. Ngunit mga kapatid, marami din po na sa panahon na hindi natin nakikita, ay kumikilos ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod. Sila po ay nananalangin sa gitna ng gabi, umaalalay sa mga nasasaktan, nagsasakripisyo ng oras at lakas, at nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Diyos sa kabila po ng mga personal na pagsubok sa buhay. Kaya po mga kapatid, no, it is very important, no, na to recognize, no. Hindi ko to sinasabi dahil ako ay nasa kalagayan bilang isang pastor, no. And even in the Philippines, no, nung nasa Pilipinas pa, nakita ko talaga yung pangangailangan, no, na dapat talaga ay suportahan, no, at bigyan din ng somehow recognition ang mga pastor natin, no. So, paano ba natin maipapakita yung suporta, no? Paano pa ma-appreciate, no? Minsan kasi nakikita lamang natin yung
pag-appreciate sa ating mga workers, no? Nabibigyan ng regalo, nabibigyan ng love gift, pag ano. Pero mga kapatid, higit po doon, ang suporta po natin, lalo po doon sa ating kalagayan dito, ay yung suporta sa mga gawain ng Diyos. Amen? Yung simpleng pag-attend natin ng devotion, yung simpleng pag-attend natin ng araw ng linggo, no? Ito po ay isang bagay na hindi po mababayaran eh. Alam niyo yung, siyempre, sino ba yung mga unang natutuwa pag marami tayo, kumpleto tayo? Diba? Siyempre, tayo mga leaders, no? Ang inyong pastor, pag kumpleto tayo. No? Pag maayos ang lahat, aktibo, at lahat ay lumalagok sa pananampalataya. No? Kaya po, ito po ay showing of appreciation. Yung minsan tinext ka ni pastor, no, sumagot ka, yun, nakaka-appreciate yun. Yung tinatawagan ka, sumagot ka, yun, yung, parang masakit din yung pag kahit naman sino siguro, no, pag tinext nyo, hindi kayo pinansin. No? Nag-see naman, pero hindi naman nag-reply. Diba? Ilang missed call ka, hindi ka namang nag-return call. Diba? Siyempre, regardless kung ano pa yung kalagayan natin bilang tao, eh, siyempre, nakakalungkot po yun dahil nakakaramdam ka ng wala kang halaga. No? Dahil, di ba tayo, pag tinawagan ng amo, no? Naku, tumatawag, minsan nga, nasa autostrada ako, wala akong, yung Viva Voce, doon sa kotse ko, dahil wala ako yung Panda ko, wala nga, kahit stereo, wala eh. Di ang hirap. Kasi opisina, tumatawag, siyempre kailangan mo sagutin, di ba? Pero minsan tayo, kahit may time tayong sagutin, hindi natin pinapansin yung mga tawag. No? So, yun po ay isang paraan din, no? Kung paano natin pinapahalagahan yung mga mahal natin sa buhay. No? Kaya nga pag nung naalala ko di si Didit kasi pag tinawagan ko yan, sagad-agad yan. Sabi, ano na naman, pastor, naalala mo? Patay tayo dyan, no? Inaano ko lang yun, no? Baka, siyempre, yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi mo lang matsagot yung tawag, di ba? Nagagalit na, hindi mo matext, nagagalit na, ano? No? So, ganun po yun, mga kapatid. We can show our appreciation in small things, no? Na pinapahalagahan po natin, no? Ang sabi po dun sa Hebrews 13 verse 17, sundin ninyo ang inyong mga tagapanguna at pasakop kayo sa kanila, sapagkat sila'y nagbabantay alang-alang sa inyong kaluluwa. No? Ibig sabihin po, mga kapatid, ang mga pastor po ay hindi lamang tagapagsalita. No? Sila po ay tagapagbantay din. No? Kaya nga minsan, no, ako lagi kong sinasabi, no, kapag kasi siyempre tayo, iba yung setup natin eh. Ako, hindi naman ako yung nakasama na pastor na. No? Nagsimula tayo, magkakaibigan, magkakabarkada. Kaya, madalas sinasabi ko, pag ako nagsasalita ako bilang pastor. Ganon. Hindi ako nagsasalita bilang kaibigan. No? Kasi nga, minsan yung ating closeness, yung ating familiarity ba, nawawalan tayo din ng na minsan, dahil nga sobra nating ka-close, no? Kaya minsan nagsiship ako, sinasabi ko to bilang pastor, no? So, ganun yung ginagawa ko minsan. Kasi, masakit din po kasi minsan na makarinig ng mga lalo pag kausap mo na sasabihin na wala kang karapatan dito, wala kang karapatang pagbawalan, walang ano. So, sa personal po, wala po. No? Wala pong karapatan ang pastor na magsabi o kumbaga sa i-confront kayo no, sa inyong mga personal na ginagawa. Pero when it comes to spirituality and when it comes to araw ng linggo, mga kapatid, ibang usapan po yun. No? Kaya sinasabi ko, wala akong karapatan nga, no? Kasi nasabihan na ako ng ganun na wala kayong karapatan na pagbawalan kami kung kailan kami mamamasyal o sabi ko, wala naman pong problema doon. Ako po nagsasabi bilang pastor at araw po ng linggo. No?
Kaya yung po yung kaibahan, no? No? Siyempre lahat naman tayo gusto ng ano, no? Lalo pag sa season ng mga pamamasyal natin, no? Pero meron po bilang pastor ay meron pong karapatan ang mga pastor para paalalahanan, lalo po kung ito po ay para sa Panginoon, no? So mga kapatid, hindi po madali, no? Kaya nga nung si Sandy, no, pinost ko. Siguro nakita niyo yung nag-devotion si Sandy. Pinost ko, maraming may nag-message pa sa akin. Sabi niya, pwede na daw magpastor si Sandy. Parang sumikip ang dibdib ko. sabi ko, Lord, tama na isang pastor sa isang pastor sa pamilya. Kasi mahirap po, no? You cannot please everyone, no? Dala po ng ating kahinaan, no? Bilang marami po, no? Hindi lahat natutuwa sa ginagawa ng pastor, no? Hindi lahat ay nakukontento, maraming hinahanap, no? At napakahirap po, no? Ako po ay believe na isa po sa pinakamahirap na propesyon ang pagpapastor. Kasi birin nyo, kapag ang miyembro napahamak, no, baka masisipa yung pastor, no? 'Di ba? Ang hirap, no? Yung mga trabaho pagtapos uwi kayo ng bahay, wala na, no? Pero pag pastor ka, hindi ka pwedeng magagalit, no? Hindi ka pwedeng gagantihan mo din sila, 'di ba? Napakahirap no na. No? Hindi ka pinansin, hindi mo sila pwedeng hindi din pansinin. Di ba? Pastor ka pa naman. Di ba? Napakahirap po. No, napakahirap. No. Kaya, iyan po ang isa sa I believe, no, isa sa pinakamahirap na profession. Pero, I believe din in my heart po na bagamat may mga struggles, no. Dahil sabi ko nga lagi, hindi ko talaga gusto magpastor nung araw pa. Ako ay nakarinig na ng calling ng Diyos. Hindi ko pinansin ng 1995 nung ako ay nag-CCI. 95, 96, 97, hanggang 1998, wala, hindi ko talaga pinapansin. Tapos dito pa pala, no? Tapos kahit yung asawa ko, sabi niya, ayoko din mag-asawa ng pastor kaso dito, naiba pareho yung aming kapalaran, no? So, ganun po, no? Pero, sa kabila po ng mga hirap, no, meron din pong saya, no? May kaligayahan, no? At hindi po mapapantayan yung buhay na nasa Panginoon, no? At ito po yung tunay na bunga ng ani, no? Ang sabi po, ang tunay na ani ay hindi lamang bigas, prutas o pera, kundi mga pusong binago ng Diyos. Kapag tayo ay marunong magpasalamat, marunong magbigay at marunong umibig, yan po ang ani ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, it's very challenging, no? Mahirap ang sitwasyon, mahirap ang buhay, ngunit marami pong ibinibigay. Lagi ko pong sinasabi na ang pagpapala ay hindi lamang sa pinansyal na bagay, no? Kasi mga kapatid, kung lagi niyong susukatin ang mga pagpapala sa buhay natin, kung puro pinansyal yan at puro material na bagay, marami po sa atin ang malulungkot. Marami sa atin ang mawawalan ng pag-asa. Marami sa atin ang mapanghihinaan. No? Bakit? Kasi po mga kapatid, ang Diyos hindi lamang po siya nagpapala sa pamamagitan ng mga pinansyal na bagay. Sabihin nyo, Pastor, bakit nagche-church naman ako, ang active-active ko, may prayer life ako, mahinit ako sa pananampalataya. Ang hirap ng trabaho, no? Mahina ang kita. No? Bakit yung ibang tao, no, ang gaang-gaang yata ng buhay nila, panay naman bisyo, panay naman ganito. No, marami tayong nakikitang na minsan ikinukumpare natin ang ating mga sarili. No, but brothers and sisters, iba po ang pangako ng Diyos. No? Ang Diyos po hindi nangangako lamang ng buhay dito sa mundong ito. Ang Diyos po ay may pangako hanggang doon sa
kabilang buhay. May eternal life siyang pangako, mga kapatid. At yung tunay na kaligayahan, yung tunay na sarap ng buhay, mga kapatid, ay hindi lamang sa buhay na material. Ang sabi doon sa Galatians 5:22-23, sabi niya, ito po yung bunga. Ito yung bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ito po yung mga tinatamasa natin. Minsan, ang mga tao na nagtamasa ng kayamanan sa maling paraan, diba? Walang kapayapaan. Lalo ngayon sa sitwasyon natin sa Pilipinas, diba? Marami nang nakikita ngayon, sama-sama tayong manalangin na mabigyan ng katarungan, Kasi baka mamaya dinidelay tactics lang na naman tayo, Yun ang problema May mga hearing, nagtuturuan, tapos yung mga talagang sangkot yun, nakalabas na ng bansa. So, pero yung mga tao na yun, mga kapatid, nagkamalman sila ng maraming pera, na-enjoy man nila lahat ng sarap, mga kapatid, hindi po natatapos ang buhay dito sa mundo ito. At lahat po niyan, ano man yung mga nagawa natin, kabutihan man, kasamaan, lahat po yan ay pagsusulit natin sa Diyos. So brothers and sisters, kung nakikita po natin ang mga bunga nito sa ating pananampalataya, tunay na ang Diyos ay umaani sa atin araw-araw. Nakikita po yung binanggit natin dito sa Galatians, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Dito po umaani ang Diyos sa atin sa araw-araw. So mga kapatid, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Diyos sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng ani. Lahat ng ani. Parangalan natin ang ating mga pastol sapagkat sila po yung katulong natin sa ating paglago. Magtanim po tayo ng may pananampalataya sapagkat darating po ang panahon ng masaganang pag-ani. Darating mga kapatid ang panahon ng masaganang pag-ani. Hindi man po madali, may mga pagsubok, may mga unos, ngunit lagi po nating tatandaan in God's timing, mga kapatid, darating ang panahon ng masaganang ani. So, tandaan po natin, and I want this to be our takeaway praise for this morning. Sa bawat butil ng ani at sa bawat lingkod ng Diyos, naroroon ang kanyang katapatan. Sa bawat butil ng ani at sa bawat lingkod ng Diyos, naroroon ang kanyang katapatan. Sa Diyos po ang papuri, pagpalain po lahat tayo ng ating Panginoon.